Sige, mayong gabi, ano ang gusto mo i-share? Uh, Based na istoryata ko last time ang akong journey this year na diagnose ako last year sang lumbar radiculopathy na injure ako nga Mm. lower back Oo. sa lower part sang spine dayon it was a journey man, especially sa pain kag sa akong thought process is akong nga mental health Oo. kung paano ako naka-cope. Mm. Especially siguro sa first few weeks ng injury kay ara pa na sa ginatawag nilang acute phase. Sakit gid sa katama. Siguro i-describe ko mga 9 out of 10 out of 10 if abuton gid. Oo. Yun do ma-feel mo nga do ara ka sa survival mode. Higda, laban higda. Bangon lang gamay para makaubra sang mga importante nga bagay dayon higda liwat kay nagasakit gid. So amo na nga time to na feel helpless gid ko na feel frustrated Oo. kag ang gahibi man sa sakit Mm. dayon siguro as time went by naga-fluctuate ang pain samtang naga-treatment. May mga good days, bad days. Mhm. Kag amo man tong naistoryante na apektuhan man ang mental health, Oo. especially sang naglawig na ang pain. Kaya subong mga sobra na 1 year mo since Mm. nagsugod ang symptoms ang pain. Oo. Pero as of today, na may man getting better. Mm. So looking back, it was quite a journey man ko Oo. So hindi lang siya physical side, no? Hindi lang physical but mental. So, dako man nga part ang mental nga nagpabulig man sa mga doktor, na-istoryan ko nila nga ma-build man ko sang internal support. Hindi lang magsalig sa external, black na mag-feel safe, na mag-affect sa mga doktor, sa mga rehab sessions with physical therapist, kundi ako gid mismo makabuild ko sang inner support within myself man nga maka-cope up with ko, especially sa mga adlaw nga may pain gid. Mm. So mostly lying down. Tapos na force mo lang ang self mo mag tindog to work and then higda liwat. It's as if Tindog ko. inorganize mo gid ang imo nga life around managing ang pain. Yes, mo gid na time management gid yun. So I would say nga exhausting siya. So Exhausting siya physically kag mentally, emotionally. Kay may mga times na nagahibi man ka sa sakit. And well, big step na nag-ask ka help from doctors. And you were trying to make sense man kung anong kakatabo sa imo. Because back pain, Ito man eventually nagpa-check up na gid sa hospital, gin-admit gid sa hospital, nag-MRI scan, kag na-determine man kung ano ang problem. So dako gid ang impact sining back pain sa imong well, not just day to day, but work and hobbies. Okay, kung hindi ka kapungko, damo ka gid hindi maubra work muna, mga basic stuff, mag-relax, do ka budlay gid ang amo nga time. Oo.
So nag-spread gid siya sa like almost every part ng adlaw eh. Kaya bisan ng basic things Ah, lang. Uh, although, gina-push na lang yun self na magpungko for the basic stuff lang yun nga need tapuson. Amo lang na ang work and ang mga hobbies dugin disregard na lang anay kay do kasakit gid man pungko. So medyo nabudlayan nga i-pursue ang hobbies during that time. so may imagine ko lang kung ano siya ka frustrating. Ano nga hobbies ning na let go mo? Kasi first of all, yung lingaw-lingaw lang sa computer, playing video games, watching movies. So ang pag-watch siguro sa movies or let's say di malantaw ka lang relax mag-Netflix, sa phone mo lang anay isang pang nagahigda. Mhm. Pero I mean, Diba? ano nga major hobbies ang kinanglan mo i-stop because of that injury? Moto, ang gym, exercise, jogging, playing video games, kay ka budlay gid magpungko. So, amo ginaning nag-start for a time. Mhm. So, dako din nga part sang life mo eh, no? Ang gym and yeah, frustrating even video games hindi man na mahimo. No? Mhm. Mhm. So may loss ka gid nga na batyagan. Sang naapektuhan yun ang daily life. Maski mag-meet people is do, hindi ko man maobra. So, ginabisita lang ko di some friends anay sa balay nga mo na time. Uh, wow. So hindi gid man I mean so do nagamay ang world mo eh. Kasi hindi ka you can't meet people the way you used to. So nag-shrink ang imong world. Would you say that? Kaya dari lang ko permi sa balay. Uh, mm. So doon na-isolate ka bali. You could say that and ang ipan ko nga lubrahon man gali outside of work may mga salesman kami nga mga sideline business do wala ko sa shadow na obra especially nga hindi ko kagwa and meet people anay for a time. Mhm. Right. Hindi ka kagwa. I would imagine nag-cause mo ni some worry sa imo kaya naapektuhan ang business ninyo. Ang worry man financially especially nga gastuhan mo man ang treatment ang medicine and ang worries mo yung mga pamintar mo bala santang gina-undergo mo ang pain and ang difficulties ng daily life. So may nagdugang na layer, no? Hindi lang siya, well, nag-start siya pain, physical pain, and then nag-cause anxiety, and so nag-treatment na, nag-cause man siya financial strain or anxiety man sa finances, and hindi mo pagid daw uncertain ka no how long it might go on. Mm-hmm. So pero ang mga thoughts mo na what if magasulod man sa bala, what if hindi mag-ayo, what if amo na lang niya sa ulihi, paano man na isa man na sa mga struggle.
what if you never get better, so nagdugang pagit na nga thoughts ang nagpabugat pagit sa imo nga ginabatsyag. And Mm-mm. yeah, fear. Hindi lang siya basta-basta anxiety, but fear of uncertainty. And I would say na it was a bit consuming sa imong part. So, anong gakatabo sa imo, like, internally, kung mapaminsaran mo na? Pumapamansaran kasi gaka-stress ko gaka-frustrated ko. Mhm. Nagabatag man fear. Oo. And ang isa man do itungod nga ang shoes ko. Pag na-share ko magali ko is na for a time sang nag-anxious ko do ang nagbira-bira ko na gamit sang ChatGPT. Mhm. Do nakabulig man siya pero at times increase man sa anxiety Mhm. kung dam kabla question. Mhm. Yeah. Kaya ito ang imong situation since daw nagpatong-patong. So, you want to get as much answers as possible. As many answers, as many sources of answers as possible. So, parang you don't feel like naga-shrink pala, like, hindi ka you're looking for certainty. Tama. Mo gina. Mm. Mm. But then, sometimes, the more you get answers, the more the anxiety grows. And though sometimes siya unsettling. Though cycle siya. You want clarity, relief, tapos ang ending anxious ka naman because of the answers you get. Mm-hmm. Mm. May gusto ka pa i-share? Sa sige-sige, ang na-realize ko is do sa mga season do na mag talk to people, hindi ka mag-isa-isa lang, Mm. hindi gid maghiya nga mag-connect with people. Mhm. But at the same time, hindi ko man pagsugid tanan nga details sa tanan nga tao, do more nga dili ka lang kag para hindi ka man ma-stress balak isa sige-sige mo liwat ang story do may negative effect man sa ka-trigger ka man kung ina-storytell mo liwat ang about the pain. So, as much as possible, do gamay lang ang istoryahan mo. And ang pagpangamuyo, pag-seek sa Ginoo, hindi lang tungod nga may pain, pero all the more reason na magpalapit yun sa iya. Mag-express ang isang kung ano mga nabatsagan mo, na-frustrated ka, nahadlukan ka. The same time, do siya agad ang ginayambalan at lagi na storyanta nga about internal support. Do amo man tong isa ko ka realization nga alin gid sa Ginoo gid yapon ang primary nga internal support para sa recovery. So eventually na-realize mo nga hindi gid makabulig kung maka-isolate ka lang, and you did your best to be around people kay na-recognize mo nga connection could ease some of the siguro what anxiety, maybe physical pain, even if hindi siya fully mag-cure sa imo or mag-treat, but na-recognize mo nga makabuligid siya. And it's it's a very important awareness, no?
No. That's good to know. And, sige, I would say nga very significant again share mo, and not just the physical pain, but how paano to naka-affect sa thoughts mo, yung imong work, relationships, kasi for some time na-force ka isolate, and even relaxing was difficult. And siguro even how you see the future, may mga uncertainties. But despite that, managani sa lingkod na na-recognize mo, may na-recognize ka kung anong makabulig sa inyo. And sige, pwede na i-stop ang session natin right now for today, and just take your time after this, and yeah, and we can connect again soon. Continue natin yung ano say mo? Okay, good. Okay, sige. Thank you so much. End ko na ang recording. Okay.